Mga ka-crypto, may major update po tayo ngayon na siguradong makakaapekto kay XRP at sa buong crypto market. Alam nyo ba na ang Franklin Templeton, isa pong global asset manager na nag-aasikaso po ng higit sa $1.7 trillion sa assets, ay opisyal ng kinikilala ang core role ng XRP sa global payments? Oo, tama po ang narinig ninyo. Hindi lamang po simpleng crypto token sa XRP. Tinuturing na itong foundational o pundasyon sa global settlement infrastructure. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ganito kahalaga sa XRP, ang bagong XRP ETF na inilaunch po ng Franklin Templeton at kung ano ang impact nito para sa atin bilang mga traders, holders at sa market mismo. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit sinasabi ng Franklin Templeton na foundational itong sa XRP. Ayan, ayon po kay Roger Bason. Siya po ang head of digital assets ng kumpanya. Ang blockchain innovation ay nagbabago sa global finance at sa XRP ang nagbibigay ng key incentive layer para sa decentralized networks. Sa madaling salita, sa isang diversified digital portfolio, si XRP ay parang core asset na may proven utility, mataas na liquidity at institutional level transparency, lalo na sa pamamagitan ng bagong XRP ETF kung saan ay ang XRPZ. Para po sa atin bilang mga traders at investors, mahalagang maintindihan po natin na sa ETF structure na ito, hindi mo na kailangang hawakan personally ang XRP. Pinapadali po nito ang investing habang may kasamang regulated custody, daily transparency at saka liquidity. Sa madaling salita, mas safe at saka mas accessible si XRP sa traditional na market participants. Kung tayo po ay holders, mas maganda rin ito dahil mas marami ang pwede pong magkaroon ng exposure kay XRP nang hindi po direktang bumibili or nagka-custody ng token. Ngayon ay ano naman po ang role ng XRPL sa global payments at saka settlement? Alam nyo ba na nilaunch ito noong 2012 at espesyal po itong ginawa para sa payments, remittances at saka tokenization? Yan po ay ang XRP Ledger. Kayang-kaya nitong hawakan ang thousands of transactions per second at ginagamit na ito ng mga bangko, payment providers at fintechs para sa mabilis at cross-currency settlements. Ang energy efficient at low-cost na design ng XRPL ay ginagawa po itong isa sa most practical blockchains para sa real-world finance. Para po sa market impact, ang ibig sabihin nito ay kapag mas maraming institutions ang gumagamit kay XRP para sa global payments, mas tumitibay ang fundamental value ng XRP at mas lumalakas po ang potential adoption. Kaya sa pananaw po ng mga traders, ito rin ay nagpapahiwatig na kahit sa short-term volatility, may long-term utility sa XRP na hindi po basta-basta mawawala. Ano naman po ang kahulugan ng XRP ETF or XRPZ sa market? Isa po sa pinakamalaking news dito ay ang opisyal na launch ng XRP ETF na XRPZ. Ito po ay isang grantor trust na nag-hold mismo ng XRP bilang underlying asset. Ang daily net asset value or NAV po nito ay nakabase sa fund holdings at CME CF reference rate. Pinagsama po nito ang institutional grade partners tulad po ng Coinbase bilang XRP custodian at Bank of New York Mellon bilang administrator at saka cash custodian. Kaya sa madaling salita,
para po sa mga investors, mas secure at regulated na paraan na ito para magkaroon ng exposure kay XRP. Hindi mo na kailangang mag-alala sa private keys o sa custody issues. At dahil bahagi po ito ng Franklin Templeton's digital asset lineup kasama ang Bitcoin ETF or EZBC, ang Ethereum ETF or EZET, at ang Crypto Index ETF or EZPZ, kung saan ay mas madali ring i-diversify ang portfolio. Kaya ang market impact po nito ay malaki. Sa dami ng traditional investors na ngayon ay pwede pong makapasok sa XRP market sa pamamagitan ng ETF, tataas po ang institutional participation. At kung mas marami po ang may interest kay XRP sa ganitong paraan, maaari pong magdulot ito ng price stability at saka long-term growth potential. Ngayon ay paano naman po ang performance ng XRPZ sa unang araw? Hindi lang claims, may resulta na rin sa unang araw ang XRPZ. Nakapagtala po ito ng $62.59 million inflows sa unang araw ng trading. Kung ikukumpara po sa ibang XRP ETF na inilaunch po ngayong buwan, ang Grayscale's GXRP ay meron po itong 67.36 million inflows. Ang Bitwise ay may $17.71 million. At ang Canary Capital ay meron po itong $16.38 million. Kaya cumulatively, pumalo po sa $164 million ang inflows sa XRP ETF nitong Lunes. At umabot po sa $628.62 million total assets under management. Para sa market, ang ibig pong sabihin nito ay mataas po ang interest at confidence ng investors kay XRP. Para po sa mga traders, mahalagang bantayan po natin ang liquidity na ito dahil mas marami ang buyers at sellers sa market na pwede pong magdulot ng mas active price movements. Para po sa mga holders at hodlers, indikasyon ito na mas marami pong institutional support sa XRP na magandang balita para sa long-term outlook. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Malinaw na nakikita po ng Franklin Templeton si XRP bilang core infrastructure sa global settlement. Ang launching po ng XRP ETF ay hindi lamang marketing move. Ito ay strategic na hakbang para gawing accessible si XRP sa traditional na investors habang pinapalakas po ang kanyang institutional adoption. Kung titingnan po natin ang market impact, mas malaki ang posibilidad na tataas ang demand kay XRP, lalo na sa mga institutional investors. Para sa mga traders, may opportunities sa price action at saka liquidity. Para sa mga holders, mas lumalakas po ang confidence sa long-term potential ni XRP bilang pundasyon ng global payments. At sa huli, si XRP ay hindi lamang simpleng cryptocurrency. Isa po itong financial infrastructure player. At sa pagsubok ng mga malalaking players tulad ng Franklin Templeton, mas lalo po nitong pinatitibay ang kanyang role sa digital finance ecosystem. Kung tayo ay bahagi ng crypto market, mahalaga po na bantayan natin ang developments na ito dahil posibleng mag-shape ito ng next phase ng adoption at institutional growth para kay XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.